Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Magandang umaga mga ka-Agri-Eskwela. Kayo po yung nakikinig sa School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System for South Cotabato. Ang inyo pong eskwelahan sa radyo para sa ating mga bayaning magsasaka. Ako po si Jael Oman ng ATI Region 12 at ako po ang inyong tagapaghatid ng kaalaman ngayong umaga. Ang ating pong programa ay hatid po sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Region 12 sa pamumuno ni OIC Center Director Dr. Jessie V. Bildea, katuwang ang PhilRice Midsayap Experiment Station, DARFO 12 at ang Provincial Government of South Cotabato. At tayo po isabayang napapakinggan sa himpilan ng 90.5 FM Good Vibes Radio, Coronadal City at 98.1 News FM Radyo Bandera, Surala. Para sa inyong pagbati, tanong o komento, i-text lamang sa 0969-017-8136 at sumali na sa ating Facebook group. I-search lamang ang School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. Ayan, at kahapon nakasama natin si Engineer Junray Samiliano at tinalakay niya sa atin ang rice duct farming system, no? Ang isang sistema ng pagpapalayan na ini-incorporate or ini-integrate natin yung pagpapalaki ng ating pong mga bibe or mga pato. At ngayong episode 8, ating pag-uusapan ang isang napakahalagang hakbang upang mas mapakinabangan pa ang ating bukirin matapos po nating anihin ang ating mga palay. At ito ay ang pagtatanim natin ng mga gulay, no? At ngayon kasama po natin live na live sa ating himpilan ang Project Evaluation Officer 1 at isang ganap na vegetable specialist ng ATI Region 12. Walang iba kundi si Engineer Alvin Palma. Sir Alvin, good morning at batiin muna natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Ako po si Alvin and good morning, Jake. Ayan. Welcome po sa ating programa. Ayan, Vin, napakaraming tumututok ngayon sa ating programa, sa ating live, no? Paki-comment naman po, no, kung taga saan kayo, ano ang gusto nyo at inaasahan yung matutunan ngayong araw sa pag-uusapan po natin na about vegetable production. Kasi marami tayong pag-uusapan ngayong araw, kaya wag na tayong magpaligoy-ligoy pa, Vin, dahil mahaba-haba ang ating pag-uusapan. Kaya simulan na natin ang ating diskusyon ngayong umaga. So ayan, Vin? Okay po, thank you, Jay. Sige po, uumpisahan po natin ang ating talakayan. More on introduction of vegetable production naman, no? As integrated doon sa rice farming system. Sige po. Ayan na, so ang mga pag-uusapan natin ngayon medyo marami rin. We have of course yung introduction natin, yung mga consideration ng mga factors, no, in vegetable production, cultural management practices. Also we will be discussing yung mga seedling production, land preparation, and transplanting, irrigation systems, and pasadahan na natin yung mga fertilization, care,
and maintenance, and including yung harvesting and post-harvest handling ng mga produce. Ayan, no? So, Vin, as an introduction ng ating pong topic ngayon, gaano ba kaimportante yung pagpapalay, no, coupled with a vegetable production sa ating bansa? Yan. So, di ba, alam natin na ang palay, no, sa ating bansa ay, of course, staple food natin. Kasi nga, tayo mga Pilipino ay mahilig kumain ng kanin, no? Voracious eaters tayo ng kanin. Oo. So, ang rice natin, kinukonsider talaga siya ng mga Pinoy na staple food or a main crop, no? For many lowland farmers dito sa Region 12. Yes. No? Lahat ng mga magsasaka dito sa Region 12 more on sa rice farming. So, ngunit kapag palay lang ang inaasahan natin, limitado ang kita, of course, at unti-unting humihina ang kalusugan ng lupa kasi most of the farmers is ang ginagamit nila is inorganic fertilizer. Yes, kaya nagiging acidic yung soil and naapektuhan yung kalusugan ng lupa. Exactly. So sa halip na nahayaang nakatiwangwang ang bukid or ang ating mga palayan oo. mag-ani, maaari magtanim ng gulay. Pwede itong gawin sa tag-ulan or tag-init, kasabay o pagkatapos ng anihan ng palay. Sa ganitong paraan, mas napapakinabangan ang lupa pati ang panahon at ang paggawa ng mga magsasaka. So ang gulay ay sagana sa masustansyang kailangan ng katawan tulad ng vitamin, minerals, and fiber. Ito ang tumutulong sa pag-iwas sa mga chronic diseases gaya ng diabetes, alta pressure or high blood at sakit sa puso. So higit pa rito, ang pagtatanim ng gulay ay nagbibigay ng dagdag na kita lalo na sa mga komunidad na hirap sa kabuhayan. So sa tamang kaalaman at suporta, ang gulayan ay maaaring maging tulay, no, para sa masaganang ani at mas malusog na pamilya. Ayan. So ngayon, Vid, dumako naman tayo para magkaroon lang ng ideya ang ating mga tagapakinig, no? Ano ba itong per capita consumption natin? So ito yung konsumo ng bawat tao, no? Mga Pinoy, oo. So for 2021, nasa 15% yung consumption ng vegetables alone, no, ng mga Pinoy. So yan po. So nangunguna po dito ang rice, of course, kasi ang Pinoy is mga rice eater talaga. Ayan, so kasunod, 'di ba? Mula sa rice we have 35.2%, 15.5% pumapangalawa itong mga vegetables. At ang pangatlo natin ay ang fish and products, no? Fish products, and then meat na nasa 7%. So, ibig sabihin, talagang nakikita natin sa ating datos mula sa DOST-FNRI na talagang most of the consumption ng ating mga Pinoy ay kanin. Okay? So, ngayon naman, Vin, dumako naman tayo sa ating pinggang Pinoy, no? So, ito ay nanggaling sa National Nutrition Council. So, ano bang ibig sabihin nitong ating illustration? So ito naman, meron tayong recommendation, no, ng food group, or may rice, may vegetables, may meat, and of course mayroong fruits. So sa recommendations, no, for vegetables alone, nasa 30% dapat yung content ng ating pagkain, no. However, no, pagdating naman sa actual food na intake, no, bumaba siya ng 15%. That's almost 50%. So meron tayong difference na 17% na dapat kinakain natin yun siya. Ayan. So ngayon naman, Vin, in the year 2040, no, sa ating forecast, no, gaano ba kalaki yung magiging lobo ng populasyon natin at gaano kalaki yung magiging consumption at annual demand sa pagkain? So this is from FAO, JICA, and World Bank na projection, no? So this 2025, the expected population growth ay nasa 117,959,400.
So ang according sa kanila din this year ang estimated vegetable consumption per capita or per tao ay nasa 73.5 kilogram per year. So ikaw ba, JL, ilang kilo na ba ng vegetables ang nakonsume? Ayan, so dapat natin yung i-compute talaga no yung mga consumption natin. Pero nakikita natin sa datos natin, Vin, na as the population grows, tumataas din ang consumption natin per capita per year, no? And even yung annual demand natin sa vegetable consumption. So, ayan. So, ngayon, Vin, ang tanong natin, ano-ano ba yung iba't ibang mga factors na dapat nating i-consider, no? Kung tayo po'y mag-venture into this vegetable production. Okay. So, thank you, Jay. So, ang mga factors na dapat i-consider in vegetable production ay nahati sa 6 na factors. So, una, meron tayong tinatawag na climatic factors. So, these include yung temperature, yung rainfall, yung humidity, and yung sunlight. Yung second naman is edaphic factor, o this refers doon sa soil properties such as yung texture, soil texture, yung pH level, yung fertility, at saka yung drainage. And meron naman tayong tinatawag na topographic factor. Ito yung this includes yung mga land slopes, elevation, yung orientations. So, ayan yun. Economic factors naman is, ito yung includes yung cost of inputs such as seeds, fertilizers, your labor. So, kaya ba nating tawag ito, accessible ba tayo sa markets? Or potential profit ba yung magiging vegetables or commodity na tatanim natin. And of course, meron din tayong tinatawag na biological factors, no? So, these cover yung pest, diseases, and beneficial organisms. And last, of course, yung knowledge factors. Kaalaman. So, kaalaman sa pagsasaka. Alright. So, ngayon naman, Bin, kapag ako ay isang magpapalay, ano ba yung iba't ibang mga criteria na dapat kong i-consider din sa pagpili ng tamang itatanim at tamang variety na itatanim? So, meron tayong criteria for the selection of crop and a variety to plant vegetables. Una is yung market preference and acceptability. So, dapat alamin natin yung mga pananim na may mataas na demand sa ating lugar. So, pumili ng uri na tinatangkilik sa merkado, of course, at akma sa tamang panahon ng pagtatanim, upang masiguro ang, of course, yung kita, yung profit naman talaga yung target ng ating mga farmers. And second is yung adaptability, So, piliin ang mga pananim na angkop sa inyong sa ating klima, uri ng lupa at karaniwang temperature, Siguraduhin kaya ng mga ito ang mga kondisyon, sa inyong lugar para mas mataas na ani. And third is yung families and crop rotation, alamin din natin yung mga families ng ating mga vegetables. Marami tayong uri ng families sa vegetables. May mga vegetables na mas prone sa peste, sakit, and pagkaubos ng sustansya sa lupa, sa pamamagitan ng crop rotation. So, kailangan natin yung consider yung mga families, and the crop rotation practices, in the selection of our crop and vegetables. Ayan. So, having said yung adaptability, Bivin, ano-ano yung iba't ibang example lang ito, pasadahan lang natin ng saglit, Kasi meron tayong mga gulay na maaari at mas mainang itanim sa low elevation. Merong iba so medyo mataas yung elevation, and meron din yung mataas na elevation na mas gusto nila yung mas malamig. So ano-ano ba yung mga example, mga halimbawa ng mga gulay na yon? For Region 12, so dito, pwede nating itanim dito, sa Region 12, makonsider tayo nasa lowland elevation tayo. So pwede tayo magtanim ng mga eggplant, yung hot pepper, okra, yung mga yard long bean, palaya, watermelon, melon, kalabasa, yung mga patola, pichay, kangkong, salt pepper, and of course, pwede na tayo magtanim ng kamatis and cucumber. Ayan. So, yung mga nasa high elevation naman, kasi may mga area tayo sa upper valley. So, usually, ang mga tinatanim natin doon ay mga pang chop suey natin na mga gulay, like
patatas, mga carrots, sweet pepper, of course, kamatis din, pipino and lettuce, no? And ngayon, Vin, dumako naman tayo sa mga pamilya. Nabanggit mo kanina na may iba't ibang pamilya pala ang ating mga gulay, no? So ngayon, simulan natin sa Solanaceous family. Ano ba yung mga gulay na halimbawa under this family? So, under the Solanaceous family, so nabibilang dito yung eggplant, yung hot pepper, yung sweet pepper, at saka tomato. Para naman sa brassica or crucifers natin? For brassica and crucifer, so it includes cauliflower, broccoli, pichay, mga bok choy, and cabbages. And kasali pa dito yung Brussels sprout, kaso lang wala tayo dito. Usually ito yung mga 5-petaled flower, no? Ang ating mga brassica. And then dumako naman tayo sa mga legumes. Ito mga common sa atin. So marami ito sa ating region, no? Meron tayong munggo, snap beans, at saka mga yard-long bean. Okay. Yan. Of course, sa cucurbits family natin. So meron din tayong cucurbits, no? Na kinabibilangan ng squash, cucumber, butter gourd or yung ampalaya, butter gourd or yung opo, no? Red gourd, sponge gourd, melon, and watermelon. Ayan, of course, may Alicaceae. So, ang alicaceae naman ay kinabibilangan ng mga onions, yung garlic, yung mga chives. Kumbaga, mga lamas. Ang lamicaceae naman, more on mints. Okay. And ito ay caricaceae, mga papaya natin. No? So, yun yung iba't ibang mga pamilya natin. Ipomea, ito yung ating mga kamote. Kangkong. Amaranthisiae. Amaranth, yung kulitis. Kulitis. Apiciae naman, itong mga carrots natin. Coriander, parsley, and celery. So, matapos na nating alamin yung iba't ibang pamilya, no, ng ating pong mga gulay, Sir Alvin, at dumako tayo sa pagpe-prepare ng ating iba't ibang mga seedlings. Okay? Ano ba itong tinatawag nating open field seedling production? So, ang open field seedling production, ito ay ang proseso ng pagpapalago ng punla na direkta na sa lupa na bukas at walang proteksyon sa kapaligiran. So, hindi nakalagay sa trays, sa paso, or sa greenhouses. Ito ay isang traditional na ginagamit ng mga farmers at may mababang gastos na mamamaraan. So, yun yung open field seedling production. So, very traditional na ginagamit. Ano ba yung mga steps dun, Sir Alvin, sa open field seedling production? Of course, in the preparation ng open field seedling production, dapat una is we have to select a suitable site, no? Pumili ng angkop na lugar para lagyan ng ating mga seedlings. Second is we have to prepare, no, the nursery bed, no, ihanda ang punlaan gamit ang maayos na lupa at tamang pataba. Okay. And third, sow the seeds, no, maghasik or magpunla ng bini ng pantay-pantay at takpan ng manipis na lupa. And of course, after sowing the seed, we have to maintain the nursery by, of course, for pagdilig ng tamang tubig, no? Alisin ang mga damo at protektahan laban sa peste at sakit ang ating mga nasaw na seed. And ikalima is harden the seedlings. So ito yung sanayin, no, ang punla sa labas bago itanim sa bukid o sa ating, para maiwasan natin ang transplanting shock. And last, of course, transplanting. Ito yung paglilipat na mapunla sa ating taniman kapag sapat na ang laki at tibay. Sige, Sir Alvin, ngayon naman yung comparison natin ng advantage and disadvantages ng itong open field seedling production. So meron din tayong tinatawag na advantages, no, and disadvantages sa open field seedling, no. So for advantage, syempre mababang gastos kasi nga walang kinakailangan na paso or trays. And ginagamit na mga materials ay nasa local lang. Locally lang. So very simple lang ang technology, no? Madaling itura at ulitin, no? And maganda yung root development kung maayos ang paghahanda ng lupa. And for the disadvantage, of course, kasi open siya
it will be exposed no sa matinding lagay ng panahon, especially sa init, sa ulan, no, and sunburn, no. Mas mataas ang panganib sa peste at sakit no dahil open nga yung field, no. Maaaring masira ang ugat kung hindi maingat ang pagbunot, no? Kasi sa field siya kailangan mong bunutin siya. At hindi pantay na paglaki kung hindi maayos ang pamamahala. Okay, so yun yung mga disadvantages and advantages natin. So, from the open field na seedling production, may tinatawag din pala tayong protective or cellular seedling production. Ano naman ito, Sir Alvin? So, ang protective cellular seedling production naman ay isang pamamaraan ng pagpapalago ng punla sa ilalim ng controlled environment, no, upang maprotektahan laban sa matinding panahon, peste at sakit. So ang mga punla ay pinapalago ng hiwalay sa mga cells or plug trays, no? Magamit yung mga trays kung saan bawat binhi ay may sariling cell na puno ng sterile growing medium. Halimbawa, yung mga coco peat, yung mga soil media, yung peat moss. So, ayan po yung protective cellular. Ayan, so kapag sinabi nating controlled or semi-controlled environment, Sir Alvin, ano ba ito? Anong mga halimbawa nito? So, ginagawa ito no sa mga greenhouses. Greenhouses, ayun. Sa mga greenhouses, meron tayong dito sa ATI, meron tayong greenhouses. Greenhouses or net covered structures and low tunnels, no, or paggamit ng low tunnels or plastic covered seed beds. Ayan, so ano yung ba't ibang methods, no, in seed sowing under this type of seedling production, Sir Alvin? So marami tayong methods, no, in seed sowing. So una is container or cellular method. So gumagamit tayo ng leaf pots, no? Yung mga dahon ng ating mga saging. Plastic cup or polythene pot, seedling trays, and second is direct field sowing, and third is ground nursery seed bed sowing, bare root seedling production, or gumagamit tayo ng broadcast method and row method. Ayan, so sa mga leaf pots natin, ano bang advantage kapag gumagamit tayo ng dahon ng saging, no, as magiging paso natin? So ang advantages ng leaf pots, ang paggamit ng leaf pots ay siyempre madali makuha sa local na lugar kasi marami tayong mga saging dito, of course. Readily available. Environment friendly, no, kasi organic at nabubulok yung mga materials na ginagamit, and nakakatipid ito sa gastos. At hindi kailangan ng advanced na technical na kasanayan, no? So ngunit lang siya ng mga farmers. So ngunit ang ating pong leaf pots ay medyo laborious. Kasi kailangan mo siyang kailangan ng maraming tao to produce, no, yung lalagyan ng seedling, no. And maaring pamahayan ng itlog ng peste. Yes. So yun ang disadvantage. Okay, sa plastic cups naman, Sir Alvin, anong mga advantage and disadvantages nito? For the advantage ng paggamit ng plastic cups or polythene pots ay madaling mabili sa tindahan. Mas mura kumpara sa seedling tray. Pwedeng gamitin muli, so pwedeng siyang i-reuse, no? Unlike dun sa once lang yung leaf pots natin. Itapon na siya. Next naman sa ating mga seedling trays. For seedling trays, advantages, syempre commercial na available siya sa market. So pwede tayong bumili kahit saan, no? Okay. Mandaling hawakan at i-transport. Pwedeng gamitin muli kung makapal at maganda ang kalidad ng mga trays. Mas counting seedling media ang kailangan. Okay. And may iba't ibang cell sizes depende sa uri ng gulay. So pwede tayong pumili kung anong size ng mga seedling trays ang gusto nating bilhin. Ayan. Ngunit ang disadvantage nito, medyo mahal-mahal. Mahal, no? Kasi nga, kailangan mo siyang bilhin, no? And of course, yung disposal issue din nito. Kasi plastic. Kasi plastic matagal ma-decompose. So, ngayon naman, Sir Alvin, sa pagpili ng mga cell size ng mga seedling trays, ano yung mga dapat natin i-consider? So, in choosing the cell size of seedling trays, so ang pinakamaliit na cell size, siyempre mas matipid, no? Ngunit hindi maaaring maantala ang
ang pag-transplant kapag handa na ang mga punla. Yan, for example, sa mga cucurbits natin like mga pipino, mga watermelon, ano ba yung desired dapat na So for size? cucurbits, dapat mas malaking size yung kailangan para sa Ayun. kanila. While for solanaceous and brassica na mga crops, so dapat maliliit lang yung mga cell sizes. Ayan. So sa mga cucurbits natin, medyo malaki Sir Alvin kasi nga Malaki rin yung seed kasi. Oo, other than that, yung root system, Yung root system. yung root system din ng ating mga cucurbits. So advantage ng paggamit ng container or cellular seeding production. So ang paggamit ng container cellular seeding production, of course, malulusog at walang sakit ang mga punla. Mas efficient ang paggamit ng mga binhi. Pantay-pantay at masigla ang mga halaman. Yes. Madali siyang i-transport kasi plastic nga siya. Yes, oo. Nababawasan ang Transplanting transport shock, yung stress na tinatawag. So, Okay. At marami pang mga advantages na using container or cellular seeding production. So ngayon naman Sir Alvin, yung iba't ibang mga steps na sa paggawa ng media preparation. Okay? So simulan natin sa pinakaunang steps. So of course, ang pinakauna sa pag-prepare ay sa Gawa ng media media of course, preparation. yung preparing the mixture. No? So in consideration for good media mixture, syempre kailangan tayong gumamit ng mga decomposed manure. No? Pwede tayong 1 part ng well-decomposed manure or 1 to 2 parts of soil from clean area or garden soil, no? Or 1 part sand or carbonized rice sand. Okay. At ang pangalawa, so para mas maganda yung ating mga tawag dito yung mixture, so gumamit tayo ng mga sieve, no, para mas fine yung ating mga mixture. and then pagkatapos nating masala or ano bang tawag diyan sa Ilonggo. So basain natin yung tubig, no? Basain ito ng tubig, no? Pagkatapos haluin, no? So yan yung third na process, no? And number 4 is of course we have to test the mixture, no? By squeezing, no? The soil, kung right ba yung moisture niya. No? Di masyadong not mabasa. Too wet, not too wet, dry. not too dry. So yan po yung mga dapat nating alamin, no? And importante din Sir Alvin na sterilize ang ating media, no? Paano ba ang pag-sterilize nito? Ano bang process ng sterilization? Siyempre pwede tayong gumamit ng mga pans, no? Haluin, no? Na para i-direct siya, no? Sa heat, no? Haluin ng tuloy-tuloy at pantay, parang nagluluto lang tayo ng kanin, no? Ng sinangag na kanin. So wag hayaang matuyo, no? Dapat nasa 15 to 20 minutes na siya na pagluluto, no, ng ating media or yung mixture. Yeah. So meron din tayong tinatawag na other alternative na sterilization method using solarization, no? Ito yung pag-sterilize sa pamamagitan ng paglagay sa ilalim ng araw, no? Para ma-expose, no, sa init, no? With a minimum na 4 na oras. Ito is medyo matagal-tagal lang. Unlike sa yung lulutuin natin na around 15 to 20 minutes lang. And meron din naman tayong mga readily available na, Sir Alvin. Pero yun nga lang, medyo costly din. Mas mahal. Okay, so ngayon after dun, Sir Alvin, pwede na natin i-fill yung ating mga seedling trays, no? So next is yung filling the trays, no, ng ating mga mixtures. 7 is making holes, no? Doon natin ilalagay yung mga punla natin o yung mga seeds natin. So ang mga buto ay dapat itanim sa ilalim ng katumbas ng 2 beses ng kanilang diameter. Okay. No? Ang mas malalim na pagtatanim ay maaaring magdulot ng problema sa germinate. pagtubo o sa pag-germinate. Okay, so ngayon isusow na natin, no? Itatanim na natin yung ating mga binhi, no, sa ating pong seedling tray. So after making holes, no, doon na tayo magsusow ng ating mga seedling, no. Para sa mas maliit na buto, maaaring handa ang trays sa pamamagitan ng bahagyang pag-compress ng substrate gamit ng isa pang tray sa ibabaw. So ilagay ang mga buto sa ibabaw. So meron tayong mga tips dito, no.
takpan ng manipis na layer o ng substrate tapos natin magpunla. So ang sowing depth natin is dapat a size of 2 seeds, no? So dapat yan lang po ang dapat natin gawin, no? Hindi masyadong malalim, no, ang butas ng pagtatanim natin. Para hindi din siya mahirapan, no, sa pagtubo. And of course, didiligan na natin. Siyempre, after sowing, kailangan nating diligan yung ating mga seeds. We can use yung sprinkler or yung tank sprayer, no? With a small drops, no, to prevent washing out the seeds. Ayan. Dapat hinahinay lang. Ayan. So after doon, ilipat na natin ang ating mga seedling trays sa ating mga nursery kung meron man tayong mga area for nursery. Di naman talagang necessary na made, no, yung ating well structured ang ating nursery, no. Kahit yung mga gamit lang natin ng mga locally available resources, pwede naman na. Opo. So pwede tayong it's just option lang. Option lang din naman. So ngayon dumako naman tayo sa pre-germination, Sir Alvin. Sa pre-germination naman, so we have to consider pre-germination, no? So during planting, no? So kasi ang karamihan sa mga buto ay maaaring pwedeng direktang itanim, no? Para sa mga coated seeds, dapat it should never be soaked, no? Washing the fungicide treatment. Kasi sayang naman yung fungicide pag ibababad natin, no? Bakit natin kailangan mag-pre-germinate? Of course, for a quicker, no, germination and yung uniform germination ng ating mga plants. Ayan, so for example, Sir Alvin, yung kamatis, no? Ano ba yung germination na neto? Days? For kamatis, nasa 3 to 6 days. So pwede siya mag-germinate yung seeds. Yung eggplant, the same, 3 to 6. Hot pepper, 3 to 6. So, yan, no? Most likely, that's the average days, no? Na 3 to 6 days yung germination. So, sa seedling care and maintenance naman? So, in seedling care and maintenance, so we have to consider yung watering, no? We have to maintain, no, yung constant moisture ng ating mga seedlings, no? So, never let na yung mga plant natin, yung mga seedlings natin na ma-wilt completely, no? So ayan, no, meron tayong fertilization, pwede tayong mag-apply, no, mag-integrate ng fertilization sa ating mga seedlings and protection from insect pests, no, using yung mga, kung meron tayong mga net na mga gamit, pwede nating gamitin. And next natin is yung hardening na tinatawag, yung pag-expose or yung pag-expose ng ating mga seedlings, no, under the sun. So bakit ba kailangan ng hardening, Sir Alvin? It is very important, no? Kasi ang hardening ay isang proseso sa pagpapalakas at pag-aangkop ng punla sa matinding kondisyon ng kapaligiran sa ating mga pananim, sa ating taniman. So kailangan ng hardening upang maging matibay ang ating punla at hindi madaling malalanta or mamatay kapag ilipat sa kailang mga taniman. Dahil sa init or transplanting shock ang tinatawag. Ayun. So for example, yung mga cucurbits natin ng mga gulay, no, or mga tanim. So kailan ba tayo dapat mag-harden sa kanila bago natin sila i-transplant? So pwede tayong mag-harden, no? 7 days, 7 to 9 days, no? 7 to 9 after sowing, no? So 3 days yung hardening days. Para sa kanila. Ayun. So ngayon naman sa pag-assess ng mga seedling quality natin. Siyempre, before transplanting, we have to assess kung maganda ba yung mga seedlings natin. So dapat suriin ang pantay na paglaki at sigla ng mga punla. Tingnan ang kulay ng ugat. Ang malusog na ugat ay puti, no? Hindi siya kayumanggi or pure brown. So siguraduhin nasa tamang taas. So, we have to make sure na nasa 3 to 4 inches yung ating mga seedling. And so, rin ang kulay ng dahon, dapat berde, hindi madilaw. So, yun po yung mga how to assess yung mga seedling quality ng ating mga
pananim. So ayan, ano pa yung mga dapat natin i-consider, Sir Alvin, sa pag-harden ng ating mga seedlings? So in seedling hardening, so dapat we have to make sure na i-reduce natin yung water, Tubig, no? And expose sa seedlings to moisture. So na-mention natin kanina, so ito yung purpose ng seedling hardening para tawag dito, para ma-ready sila, no, sa matinding or sa harsh na environment, no. At least 3 to 5 days, no, for cocoa beets, 5 to 7 days naman sa mga solaninaceous na mga and brassica na mga family. Okay. Sir Alvin, bago tayo dumuko sa ating pong talakayan sa land or field preparation, pakinggan muna natin ang ating ilan sa mga paalala. Ilang anihan na, ngunit hindi pa rin ako nakakatanggap ng libreng binhi mula sa gobyerno. Mabuti pa yung iba. Sana ako rin. Hoy, paring Berting! Bakit ka nagmumukmuk dyan? Teka, rehistrado ka na ba sa RSBSA? RSBSA? Ano ba yan? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay ang isinasagawang census o pagre-rehistro sa mga nagsasaka, naghahayupan at mga mangingisda sa lokalidad. Pinapangunahan ito ng Department of Agriculture sa tulong na rin ng mga provincial and municipal local government units. Ganun ba? Para saan naman yon? Ang RSBSA ang kanilang basihan kung sino-sino ang maaaring makatatanggap ng iba't ibang benepisyo at ayuda mula sa DA at iba pang proyekto ng gobyerno. Kasama ba dyan ang libreng binhi? Hindi lang binhi pare. Nandyan din ang karagdagang financial assistance, abono, access to loan programs, crop insurance, mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng makinarya, access sa mga programa sa paghahayupan at marami pang iba. Hulog ka talaga ng langit, paring Cardo. Walang anuman paring Berting. Bilisan mo nang tapusin ang pag-aararo mo at sasamahan kitang magparehistro sa RSBSA sa ating Municipal Agriculture Office. Ikaw talaga. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Ay, suko na talaga ako. Nakailang sakong abono na ako sa palayan. Hindi pa rin tumataba ang palay ko. Ano na naman ba ang kinababahala mo si Toy? Ang tatamlay ng mga palay ko. Hindi ko alam kung kulang o sobra yung pataba na nilagay ko. Sus! Ang liit ng problema mo si Toy. Kung kulang ang sustansya na nilalagay mo sa iyong palay, maaaring bumagal ang pagyabong nito. Limitado ang suwi at uhay. At magaan ang mga butil. Kung sobra naman ang iyong pataba, pwedeng maging malamya at maaaring humapay ang palay. Madali itong pestihin at kapitan ng sakit. Kaya, mas mainam na alamin ang mga tamang elemento, dami at tiyempo sa pag-aabuno. Paano ko ba yan malalaman, paring Isko? Simple lang, mas nakatitipid sa gastusin at maaaring makamit ang potensyal na ani kapag naaayon at sapat ang sustansyang ibinibigay natin sa ating mga pananim. Ang sobra o kulang na sustansya ay makasasama sa palay. Alamin din ang tamang tiyempo ng pag-aabono nang mapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Maaari ka rin gumamit ng leaf color chart, -1 element technique at rice crop manager para mabigyan ka ng tamang rekomendasyon sa tamang sustansya at iba pang pamamahala sa iyong palay. Iba ka talaga, paring Isko. Maraming salamat! Basta ikaw, pare si Toy! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region... Paring Pido, mataas daw ang kita ng isang seed grower ah. Totoo ba? Totoong totoo, paring Ronel. Pero marami rin kami mga pinagdaanan bilang isang seed grower. Tulad na lamang ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng mga binhi. Paano ba maging isang ganap na seed grower, paring Pido? Kailangan mong matapos ng 5 araw na basic training on inbred rice seed production and seed certification for seed growers na ginagawa ng ATI, BPI at DARFO. Bukod dyan, hindi dapat mababa sa isang ang rice area mo. Kailangan din ng fully irrigated dito at may access sa post-harvest equipment and facilities gaya na lamang ng thresher, dryer at iba pa. Kung kumpleto ka sa mga rekisitong ito, ipasa ang mga kakailanganing dokumento sa BPI and SQCS para sa kanilang pagsusuri at approval. Maraming salamat, paring Pido. Ihahanda ko ng mga dokumento. Excited na ako maging isang seed grower.
Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numerong 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Tapos buwas. Siguro. Alright, Alright, at tayo po'y nagbabalik sa ating pong programa at kasama pa rin po natin live sa ating pong himpilan ang vegetable specialist ng ATI Region 12, walang iba kundi si Sir Alvin. At Sir Alvin, nandito na tayo ngayon sa land or field preparation. Ano ba yung mga dapat isaalang-alang natin? Sige po, let's continue. So in land or field preparation, we have to consider yung clearing the field. So syempre dapat we have to cut the weeds, no? Yung mga and the crop residues, yung mga naiwan, no? na mga pananim, no? From the past na mga or reviews ng mga cropping season, no? Gumawa ng compost gamit ang damo at debris ng mga tanim or maliban sa may mga sakit or peste. So the best tip, no, we have to clear the weeds before start flowering and produce the seeds. Okay. And bakit ba kailangan or bakit ba importante, Sir Alvin, ang soil preparation? Oo. Very important talaga yung soil preparation, no? Kasi through soil preparation, we can disturb, no, yung weeds, no, from growing, no? Binabasag natin yung mga bubuong structure ng lupa or yung blocky structure ng soil, no? Matutulungan natin yung proper bed preparation and mulching, no? We can control, no, or destroy yung mga insects and their eggs, yung mga larvae and their breeding places, no? So maraming mga importance yung land and field preparations. Yun. So paano i-prepare ang ating pong taniman? So basically, pwede tayong gumamit ng plow or harrow, no? Pwedeng gumamit ng mga animal drone na equipment or kung mas kaya naman yung mechanized, so pwede rin, no? Layouting the field using yung stakes, no? And kung maaari, pwede nating i-check yung soil quality before continuing land and bed preparation if kailangan talaga. Yun. Mas mainam nga, Sir Alvin, na malaman natin ang pH, soil pH, no? pH level. Sige, at ang pang-apat? Pang-apat, no, gumawa tayo ng we can raise the bed, no, with a width of 1 meter. 1 meter. Ang taas. Ayaw yung laki. Dapat din tayong gumawa ng mga canals for drainage. No? Just in case na may baha, so meron tayong drainage. No? We can incorporate, no, organic and inorganic fertilizers, no, as per recommendation. Okay. No? And ayan. So ngayon, for our field improvements, yun nga nabanggit ko kanina, Sir Alvin, mas mainam na mag-conduct sila ng soil testing, no, sa kanilang mga lupa. Para alam natin kung talagang nasa neutral level ba siya or very acidic, no, or ganon, no, yung status ng kanilang mga soil. So yun dapat, Jay, no? So dapat kung maaari, magsagawa tayo ng soil test, no? Para sa nitrogen, potassium, and phosphorus, no? At saka sa pH. Kung ang pH ay mas mababa sa recommended na specific vegetable, no? Ang pinaka-optimum na pH, no, para sa vegetable is nasa 6 to 6.5. Okay. So kapag mababa sa 6 to 6.5, anong pwede nating gawin, Sir Alvin? Pwede maglagay ng lime, no, agricultural lime. Para tumaas. And then, of course, pwede tayong gumamit ng mga decomposed na mga manures i-add natin, no, sa ating taniman, Sir Alvin. So, at least mga 3 kilograms, no, per 2 meters ng bed. No? And kailangan natin mag-practice ng green manuring. Pwede tayong mag-install ng mulching, no, para ma-minimize or ma-suppress yung mga weeds. Ayan. Pwede nga, Sir Alvin, yung mga rice straw ng ating mga kapalay, gawin nilang mulch, no? Pwede. So, ano nga ba yung tamang oras, no, para sa pagta-transplant natin? Kailan ba natin malalaman, ito, pwede na? So, magandang tanong yun siya, Jay, no?
especially kung it's a time na for transplanting. Mm-mm. So for cocoa beets, no, dapat tingnan natin yung dapat na meron ng dalawang true leaves yung cocoa beets. And for solanaceous naman is dapat nasa 4 yung true leaves ng mga solanaceous na plant. Ayan. So ngayon, dumako na tayo sa iba't ibang mga pamamaraan sa pagtatransplant na natin. Ano bang pinakauna step? So steps in transplanting from seedling tray. So dapat natin diligan natin yung yung punla sa umaga. Second is we have to water the bed, no, o yung taniman natin, no, para mas malambot siya. Para mas madali siyang malagay yung mga seedlings natin. So we have to gently remove the seedling from the tray, no? Dapat gently lang. And fourth is kailangan nating tanggalin, no, yung seedling by pushing it from the bottom and gently support the stem. Kasi minsan may mga farmers na masyadong harsh yung napuputol yung stem. At nade-disturb yung root system ng ating yung seedling, namamatay. Ayan, so pang-5, Sir Alvin? So we have also to consider yung wag pag-cover ng cotyledons because it provides stored food, no, for the young plant na ating tinatransplant. And 6, after natin mapunla, we have to water, no, yung ating mga transplanted na mga seedlings. And 7, siyempre meron tayong mga monitoring, no, or checking daily, no, how the seedlings are doing. So dapat tinitingnan natin siya. And number 8, no, in case na may mga namatay or na wilt na mga transplanted na seedlings, we have to replace it quickly. Okay. And then additional tips, Sir Alvin? So additional tips for when transplanting in the field, so dapat i-consider natin yung pagplant na at the same level, so walang not too deep, yung iba naman hindi masyadong mababaw yung tatanim. So transplant during afternoon or when less sun exposure. Hindi masyadong nabiwilt or na sunburn yung ating mga seedlings. So mas importante talaga na sa hapon, Sir Alvin, para maka-cope up siya, hindi masyadong mainit. Mas mataas yung time nila sa recovery kasi meron pang gabi. Yes. And number 3, we cover the soil, no, using rice straw. Yun. No, or put palm leaf around the plant to lessen the heat stress. Stress, no, coming out from the bed or reflected by the plastic mulch. Ayan, at ang pang-4 na tips natin, no, to transplant in the field. So do not allow roots directly touching the inorganic, no, fertilizer because nasusunog sila. Ayun. So dapat nasa malayo. Malayo. It's either side dressing. So ngayon naman dumako naman tayo sa irrigation system, no. So nakapag-transplant na tayo ng ating mga itatanim, no. So ano ba yung mga benepisyo sa good water management, Sir Alvin? So meron tayong 4 na benefits, no, ng good water management. So first ay yung good water management. Second is good root system development. Third is excellent yield. So mas maganda yung magiging ani natin. And it result, no, na high income and profit. Ayan, Sir Alvin, since napag-uusapan na natin itong mga water management, no, saang stage ba ng ating mga tanim mas critical ang patubig? Oo. So may 3 critical stages, no, yung tanim, no, which is ang irrigation system is very highly needed. So during vegetative stage, no, very critical during 2 weeks after transplanting, and flowering stage during pamumulaklak and fruiting stage. Ayan, same is true with our palay, Sir Alvin, na on these stages ng palay sa vegetative and flowering, ganun din ka-critical, no, ang tamang water management. So ngayon naman, Sir Alvin, kapag ka na-stress yung ating mga gulay, no, or ating mga tanim, ano ba yung mga possible na mga implications nito? For brassicas naman, if if kulang yung tubig, no, nagkakaroon sila ng drought stress na tinatawag,
So meron tinatawag na bolting or premature flowering, no? And stunted yung growth. So isa ito sa mga resulta, no, if di masyadong maganda yung ating management sa tubig. So ang bolting ay ang maagang pamumulaklak ng halaman dulot ng stress, tulad ng matinding init, kakulangan ng tubig, or haba ng araw na nagre-result sa mababang kalidad ng ani. So yun. For legumes naman, syempre flower or pods ay nahuhulog, no? So ito yung mga resulta, no? For root vegetables naman, of course, it affects root enlargement, yung paglaki ng mga tawag dito, yung anong tawag yung yung malaki sa mga kamote. Pag kulang ng tubig, hindi masyadong maganda yung So yun, talagang very critical, no, ang patubig sa ating pong mga tanim. Sa mga naman, Sir Alvin, kailan ba na tayo dapat magpatubig, no, sa ating mga pananim? So the best or the ideal time is nasa na morning, no, between 5 a.m. to 9 a.m. And dapat yung temperature is mababa, no, and so ang pinakamainam na oras is nasa between 5 to 9. Kung kailan mababa ang temperature at malamig pa ang katawan ng mga halaman. Alright. So, yung the best time, no, para mag-water or mag-irrigate ng ating mga crops. And of course, ano pa yung mga other considerations natin? Of course, we have to consider, no, or iwasan natin yung magdilig kapag malamig pa ang temperature ng halaman at wala pang araw upang matuyo yung mga water droplets, no? So also iwasan natin yung sa panahon ng matinding init, maaaring magdilig ng sa pagitan ng 3 to 4 p.m. kung ang halaman ay nakakaranas ng water stress. So yun po ang mga considerations na dapat nating alamin when irrigating yung ating mga vegetables or ating So ngayon dumako tayo sa iba't ibang irrigation system, Sir Alvin. So meron tayong 4, no, na irrigation or watering systems. So meron tayong hand watering. So very traditional, manual ito. Second is overhead or sprinkler irrigation. Meron naman tayong drip or trickle irrigation and surface irrigation na tinatawag. Ayun. At ano ba yung mga efficiency rate ng ating mga irrigation systems, Sir Alvin? Sa surface irrigation, no, using border, furrow, or basin na irrigation system, nasa 40 to 60% lamang yung efficiency niya. While ang sprinkler irrigation is nasa 60 to 75. At ang pinakamataas dito ay ang of course, ang drip irrigation. Nasa 90% yung efficiency rate niya. So ngayon, Sir Alvin, sa fertilization naman tayo, usually ano ba yung mga kailangang nutrients ng ating mga tanim? Basically, of course, meron tayong tinatawag na macronutrients, micronutrients, at yung tinatawag na structural elements. So the macronutrients, of course, alam natin yung mga NPK, no? Nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur. So yun yung composition ng mga macronutrients. While micronutrients, yung mga iron, manganese, zinc, copper, boron, molybdenum, chlorine, no? So yun po ang mga micronutrients. While yung mga structural elements, ito yung mga carbon, hydrogen, and oxygen. So nasa hangin yan sila. Ano ba nakaka-affect ng fertilization natin, Sir Alvin? So maraming reasons, no, or maraming dahilan, no, bakit naapektuhan yung fertilization, no. So una, too low amount of nutrients in the soil. Kaya kung maaari, pwede tayong mag-soil test, no, before mag-farming. So kapag kulang ang sustansya lupa, hindi sapat ang magbibigay ng halaman para sa tamang paglaki. So meron din tayong tinatawag na Liebig's Law of minimum, no. So ang paglaki ng halaman ay limitado ng pinakakulang sa sustansya. Kahit gaano pa karami ang iba pang nutrients, syempre
may kulang din. Mm-mm. Meron din kinoconsider na antagonism, no? Fixation in the soil, and fifth is yung losses due to volatilization, leaching, and runoff. Ay, nabanggit mo nga kanina, Sir Alvin, yung Liebig's Law of Minimum. Ano ba ibig sabihin nito? So, it is one of the limiting factor that is affecting yung potential yield. No? So, kung mababa ang antas ng potassium sa lupa, for example, ang halaman na hindi nakakamit ang maximum yield nito, so kahit gaano pa karaming nitrogen ang idagdag, no, ang potassium ang tinatawag na limiting factor. Dahil dito, ang pangunahing kulang sa sustansya ay pumipigil sa halaman na magamit iba pang nutrients ng epektibo. So sa ganitong sitwasyon, ang pagdaragdag ng nitrogen ay walang epekto, no? Hangga't hindi natutugunan ang kakulangan sa potassium. So Okay. kung ang kulang ay potassium, dapat potassium din. Okay. I-address na. Okay, so ang antagonism naman, Sir Alvin? Ang antagonism naman ay ang kompetisyon sa pagitan ng mga nutrients. So, nag-aaway din yung mga nutrients, no, sa pagsisipsip ng halaman. So, kapag sobra ang isang nutrient, maaaring mapigilan ito ang pagsisipsip ng iba pang mga nutrients. So, for example, so ang mataas na antas ng nitrogen ay maaaring pumigil sa pagsipsip ng copper, potassium, boron. So, dahil dito, nagkakaroon din ng imbalance sa nutrients na maaaring magdulot ng nutrient deficiencies. Okay. So, ngayon naman sa crop nutrient uptake natin, Sir Alvin. So, ang crop nutrient uptake, ito ay tumutukoy sa kabuuang dami, no, ng nutrients na sinisipsip ng halaman mula sa lupa or pataba sa buong cycle ng paglaki nito. So, ang mga konsepto ay maaaring hatiin sa dalawang bahagi, no, yung crop removal, crop residue. So, ang kabuuang nutrients na sinisipsip ng halaman ay binubuo ng mga nutrients na napupunta sa ani or tinatawag na crop removal at mga nutrients na nanatili sa mga residue ng mga halaman. Ayan. So, may tinatawag din tayong 4 R's of fertilization. Kung sa palay check pa, meron tayong natawag na EAT or EAT, the right element, the right amount, and the right timing. So, sa 4 R's of fertilization, ano naman ito, Sir Alvin? So, ang 4 R's of fertilization, una, meron tayong right source. So dapat gumamit ng tamang uri ng pataba na angkop sa pangangailangan ng pananim, no? At kondisyon ng lupa. Halimbawa, yung organic or inorganic fertilizers. So, dapat alam natin yun siya. And right rate, so tamang dami na ating gagamitin na fertilizer sa ating mga pananim. So, maglagay ng tamang dami ng pataba batay sa nutrient requirement ng mga pananim. And third is right time, or dapat we have to fertilize, no, yung ating mga crops sa tamang oras. So ilagay ang pataba sa tamang yugto ng paglaki ng pananim tulad ng vegetative or reproductive stages upang masulit ang pagsipsip ng mga nutrients. Ayan. And ang last naman is yung right place. So dapat tamang lugar, no. So ilagay ang pataba malapit sa ugat ng mga halaman or sa tamang lalim upang masigurong ma-absorb ang mga nutrients. Ayan. So, bigyan natin ng mga recommendation ng ating mga kapalay, Sir Alvin, no, ng iba't ibang fertilizer application natin sa specific na mga tanim. So, for tomato, for example, ang kailangan na nitrogen, no, ng per hectare ito, no, dapat nasa 200 kilograms ng nitrogen. While yung phosphate, no, is nasa 109 kilograms and phosphorus naman is 269. Okay. So ngayon naman sa sources of nutrients natin, it can either be dalawa lang 'yan, no? Organic or inorganic, no, na sources natin. So kapag ka-organic, ito yung mga indigenous nutrient supply natin gaya ng mga nabulok o mga nalanta na mga compost natin, no, mga crop residues, mga manure. And of course, kapag inorganic, no, basically yung mga fertilizers na nabibili natin. Okay, so ano ba mga advantages and disadvantages nitong dalawa, Sir Alvin? For organic fertilizers, of course, ang advantages dito is, of course, compost siya na available sa ating mga farm. So may supply trace elements such as yung mga micronutrients.
It could serve as both fertilizers and soil conditioners, while ang mga disadvantages nito is ang availability ng organic is very limited, no? Uncertain, no, composition, no? For example, is maaring mag-compose ito ng mga heavy metals. It could also be a source, no, of pathogens and mga weed seeds, no? So yan ang mga disadvantages. While sa inorganic naman, for advantages, so very concentrated siya and very fast acting siya, no? Mas masisipsip ng mga plants yung mga nutrients fast, no? While disadvantages nito is siyempre can be costly or mahal, no? Do not provide food source for the microorganisms or earthworms. Ayun. So, ayan, sa inorganic fertilizers natin ay meron tayo ditong diammonium phosphate. So, bakit hindi sila parehas sa 100 kilo rin na urea, Sir Alvin? Parehas lang naman sila, 100 kilos. So, magkaiba talaga sa J, no? Because urea has 46, no? Kung makikita niyo sa table, no? Urea has 46 kg of nitrogen, while diammonium phosphate has 18 kg of nitrogen and 46 phosphate. So, magkaiba talaga sila. So, it depends sa nitrogen content, no? And then, at the same time, yung ibang elements. Kasi sa diammonium phosphate, present yung phosphorus natin. Unlike sa urea, na mataas ka ang nitrogen, pero walang phosphorus. Okay, Sir Alvin, sa organic fertilizer naman natin, ang example ng ating mga animal manure ay mga chicken dung, cow dung, guano, or yung bat manure natin. At yun nga, nabanggit natin kanina na pwede din yung mga crop residues natin like the rice straw, the legumes, maize stalks. And pwede din yung mga tinatawag nating FPJ, FFJ, FAA. So marami tayong uri ng mga organic fertilizers. Ayan. Very available sa market. So alam na gawin. Pwede din gawin, no, ng ating mga kapalay. At ngayon naman, Sir Alvin, nabanggit na natin yung iba't ibang mga fertilizers sa mga considerations. Ano ba yung iba't ibang methods naman ng pag-apply nito? So maraming application methods, no, sa pag-apply ng fertilizers, no. Una is yung broadcast application, no, or yung tinatawag na pagsabog, no. Band placement, meron tayong tinatawag na basal application, side dressing, foliar application, and fertigation na tinatawag. Sige. So ngayon, Sir Alvin, dumako na tayo dito sa field care and maintenance, no, ng ating pong topic, no. Ano ba yung ba't ibang yung top natin na different crop maintenance activities? Simulan natin sa trellising. Trellising. So ano bang trellising, Sir Alvin? So ang trellising is ang paggamit ng mga ng mga light wooden materials or kawayan or metal structure, no, to support yung mga shrub or climbing vegetables like yung mga kamatis, no, talong, ampalaya, upo. Baka sila yung mga climbing vegetables nga. Ayan, for example, yung mga solanaceous trellis natin. Ito yung mga talong ba ito, Sir Alvin, no? Talong, may mga sitaw din tayo. Ayan, so effective siya kapag nagtitrellis tayo. Meron din tayong tinatawag ditong cucurbits na trellis. Yung sa mga pipino, usually talagang ginagawa natin sa mga sitaw, ampalaya. So, yan. Yun yung mga example natin. So, we also have what we call pruning. So, ang pruning naman ay isang mahalagang bahagi ng crop maintenance or management na may direktang epekto sa kalusugan ng ani at kalindan ng pananim. So, ang paggamit ng pruning ay ginagamit ng gunting or kutsilyo, no? Para sa pag-trim or cutting away yung mga dead parts of the plants or yung mga new shoots. Okay. To encourage lateral branching. And we also have what we call yung top pruning, no, para tumubo yung mga iba't ibang mga branches, no.
Ayan. And para naman sa mga watermelon natin, Sir Alvin, paano ba ang pagpupruning natin dito? So for watermelon naman, no? So we have to cut the shoot, no? Tip after 4 to 5 leaf, no? And dapat mag-iwan tayo ng 3, no, ng vines per plant sa watermelon. Okay, we also have what we call the vine clipping. Ito naman ang paggamit ng bamboo clips. So yan, pinipin natin yung yung mga vine, no? Using yung bamboo clips, no, upang maayos at ma-secure, no, ang mga vines at mapanatili ang mga sanga sa tamang lugar, no, sa panahon ng malakas na ani, no. Okay. Nakakatulong din ito sa pagsasanay ng baging na gumapang sa tamang direksyon, no, na gusto nating kung saan sila mapunta. And then of course minsan tinitrain din natin yung mga vines, no, at tinatalian natin. Para ito'y maiwasan, no, na kumbaga makarating yung mga vines natin sa ilalim ng lupa, no, para of course yung support nila is pataas, vertical yung support nila, no. So ma-secure sila ma-secure din sila sa mga malalakas na mga hangin. And then importante din yung pollination, Sir Alvin. Oo, very important din yung pollination, especially sa mga kalabasa, mga fruiting vegetables natin. So, it is the transfer, no, yung pollen grains from the anther of the male, no, down to the stigma of the female. Ayan, for example, itong artificial or hand pollination natin, Sir Alvin. So, sa mga steps, no, in hand pollination, so magsagawa tayo ng early morning, no, between 6 to 9, no, to collect, no, open male flower, no. So, alisin ang mga petals upang ma-expose sa mga anthers. Sa mga pollen grains. Mga pollen grains. Okay. And hanapin natin yung mga yellowish, no? Ngunit nakasarang female flowers. Okay. So, after pollination, Sir Alvin, what will happen, no, kapag kulang yung pollination na ginawa natin? So, ang mangyayari is nadi-deform yung mga fruits. Pag kulang or inefficient yung pollination ng ating mga bulaklak na mga plants. For example, yung mga palaya, yung mga watermelon, mga melons. Mga melons, no. So, ngayon naman na meron tayong itong tinatawag na fruit support, no, usually sa ating mga watermelons kasi mabibigat, no, Sir Alvin, ang ating mga prutas na ganito. So, kailangan natin silang bigyan ng suporta, no, para hindi nasa ground ng lupa ang ating mga tanim. So, lang ito, ang fruit support is optional lang siya. For example, for melon, pwede tayong gumamit ng mga rice straws, no? Para hindi masyadong ma-stress yung pinakababa na portion ng melon ay watermelon. Pwede tayong maglagay ng mga straws, okay, para mas mabuti yung to support yung kanilang fruit development. Okay. So, nasa panghuling talakayan na tayo or sub-topic, Sir Alvin, itong harvesting natin. Ano ang 4 na dapat nating tandaan, no, sa pag-harvest ng ating mga gulay? So, kung merong 4 hours doon sa fertilization, meron tayong 4 hours sa harvesting. Sa harvesting natin din. So, right age, no? Ito yung pag-aani ng ating mga pananim sa tamang gulang or maturity. Okay. Right time, no, pag mag-ani sa tamang oras, no, karaniwang sa umaga or hapon, upang maiwasan ang matinding init. So right way of harvesting method, no, gumamit ng tamang paraan ng pag-ani upang maiwasan ang pinsala ng mga ani. And last is yung right post-harvest handling techniques. Sige, isa-isa natin, Sir Alvin, pasadahan na natin ito kasi wala na tayong sapat na oras, no? So, harvesting at the right age, okay? So, ang tamang maturity ng ani ay mahalagang isa lang alang, no, sa pag-aani. So, anihin ang produkto sa tamang gulang, okay, or optimum maturity nito, no? So, kapag masyadong matanda or masyadong bata, ang ani hindi ito tatagal ng matagal at maaaring bumaba ang kalidad nito. Okay. That's why nasa right. Tama lang. Okay. So, dumako tayo sa mga maturity indices, Sir Alvin, no? For example, sa talong natin, ilang araw ba after transplanting pwede na natin silang ma-harvest? Sa talong, pwede na tayong
between 55 to 65 days after transplanting. Sa kamatis, same din. 55. Halos pareha sila lahat no, ng hot pepper at ng sweet pepper. No? So, nasa 55 to 65 days after transplanting. Kapag ka mga melons and sponge gourd naman, same din, 55 to 65 days. Sa mga kalabasa natin, ito medyo matagal-tagal, nasa 3 buwan, no? 70 to 85 days. And then wax gourd natin, 55 to 65 days. Sa mga okra, ito mas madali lang itong i-harvest, no? 35 to 40 days. Pechay natin, madali lang din. Nasa 20 days, pwede na tayong mag-harvest. Pati yung ating mustard, mga kangkong natin, no? So, mga short-term crops natin na tinatawag. And of course, pangalawa yung harvesting at the right time. So, for fruit-bearing vegetables, except for melon, to ensure yung sweetness and sugar concentration, no? Stop watering 10 days before harvesting. Ayun. It is very wise to water or irrigate the field a day or 2 before harvesting, except if rainfall happened Okay. prior sa harvesting. Ayan. And then harvesting at the right way. So, pangatlo. So, harvesting at the right way. So, dapat mag-ingat sa pag-aani. Ingat. Bawasan ang mga physical Injuries. Oo. So, dapat avoid yung pulling yung fruits. pagganon lang. So, dapat gumamit tayo ng tamang You mga can use scissors or pruning knives. Oo. Use sharp or clean tools. Mm-mm. And gumamit din ng mga small container to collect yung mga harvested crops. Okay. No? So, yan. And then, harvesting at the right way pa rin, no? Pwede tayong gumamit ng mga liner, mga materials na like mga newspaper, mga plastic. And then, mga food grade na mga containers, pwede din natin gamitin. And, wag nating itapon, no, sa mga harvesting containers. Kasi nga, mga perishable itong mga natin, mga gulay, para maiwasan natin ang pagkabulok kaagad nito. And then, yung pagdadragging din ng mga harvesting containers, maaaring mabababa yung quality ng ating pong mga gulay. So, ayan, no? So, sa panghuli, Sir Alvin, itong post-harvest handling natin. So, ang post-harvest handling ay tumutukoy sa proseso at hakbang na ginagawa pagkatapos ng pag-aning or pag-harvest upang ma-maintain ang kalidad or dami at halaga ng mga products. Magsisimula ito sa mismong oras na natapos ang produksyon. At mahalaga ito upang masiguro ang tagumpay na ani mula sa mga taniman hanggang sa mga merkado. So, importante din ng post-harvest handling, no, para ma-minimize ang mga losses, no, and of course para mas mataas yung income kasi kalidad yung ating na ibibenta sa merkado. And speaking of merkado or market, no, so after sa ating production, no, so pwede na nating ibenta ang ating mga gulay kasi yun naman talaga yung aim natin, no, madagdagan ng anip kita ng ating mga magsasaka, especially yung ating mga kapalay na nakikinig at nanonood ngayon. So, Sir Alvin, mensahe po sa lahat ng ating mga mag-aaral, mga ka-agri-eskwela at mga kapalay na nanonood at nakikinig sa ating programa. Sa ulit po, maraming salamat po sa pakinig sa ating discussion about sa vegetable production. I hope na meron kayong natutunan, meron nadagdagan ng inyong mga knowledge and may na-learn kayo sa ating discussion ngayong araw. And continue to learn, no? Yes. Through sa aming School on the Air, and you can visit aming mga Facebook, no? Para mas updated kayo sa mga ganap ng ATI Region 12. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat Sir Alvin, no, sa makabuluhang pagbabahagi po ng inyo pong kaalaman. Yan talagang napakahalaga ng vegetable, no, paggugulay, no, bilang bahagi ng integrated farming system para sa mas masustansya, mas diversified at mas profitable na sakahan. Ayan, abangan bukas sa kaparehong oras, no, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, ang episode 9 kung saan pag-uusapan naman natin ang pagkakabuti or ang mushroom production at makakasama natin si Miss Irish Patrimonio ng DARFO 12 Amas Research and Experiment Station.
Sa ngalan po ng aming ATI National Director, Engineer Remlin R. Ecoter, MNSA CESO 3, Deputy Director Antonieta Arceo, ISD-OIC Chief Ma'am Pamela Mapala, South Cotabato Governor Reynaldo S. Tamayo Jr., Provincial Agriculturist Dr. Raul D. Teves, and ATI RTC 12 OIC Center Director Dr. Jesse Vivaldea, and PhilRice Medsayap Director Dr. Sailila E. Abdullah, DAR 412 Regional Executive Director Red Roberto Toto Perales. Ako po si JL Oman, ang inyong ka-agri-eskwela na laging nagpapaalala, basta may alam, may anit kita ang magsasaka. Magandang umaga po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan.